natin kung kailan nangyari yung ano, kailan ginawa yung ganito. Pero feeling ko, the more na tumatagal yung church, mas mahalaga na tignan natin kung ano yung mga prinsipyo na sinimulan natin. Mas mahalaga na tignan natin kung ano yung mga nangyari, yung emotions na kasama nun, kaysa dun sa exact dates o kung kailan nangyari yung mga bagay. So para sa history natin, nag-start ako sa before the church. Ang nilagay ko lang is 2011 to 2012, pero kung titignan talaga natin, medyo mas malayo pa yung inatrasan natin. Tapos kung kailan nag-start yung church, yung 2013, and then yung early years, growth years, and then yung recent years. So, sa pinaka-start ng church natin, even before pa na-establish yung pangalan ng CLC Band, even before na masimulan na i-idealize yung idea ng CLC Band, meron ng church tayo na binubuo. Kasi ang church, tulad ng alam natin, is the personal relationship that we have with Christ, di ba? So, before pa, para meron tayong context, yung family namin, or yung family ng pastors natin is nag-start sa Leyte. Tapos doon, nagkaroon kami ng church, nagkaroon ng churches, since marami rin namang iba-ibang pangalan na pinagdaanan. And then, over time, nagkaroon sila ng calling na pumunta ng Luzon or Manila. I guess, mas madaling sabihin na Manila. Tapos nung napunta kami rito, of course, nung nagsimula, mahirap mag-start ng roots pag nasa bagong lugar ka. So, nag-start kami mag-join ng other churches, ma-attend kami, nagtatry kami mag-affiliate. Pero hindi talaga nahanap, hindi namin nahanap yung calling namin sa mission and vision ng churches na meron sila. So, yun nangyari. Over time, nag-pray tayo, hinahanap natin kung saan ba talaga tayo pupunta. Nahanap ng mga magulang ko, ng pastors natin na simulan yung sarili nating church. And then even before that, nagsimula na tayo maghanap ng paraan para mag-connect sa mga tao. So makikita natin 2011 to 2012, nag-start na tayo magkaroon ng mga discipleship, nag-start na tayo magkaroon ng mga prayer meetings, nakikipag-meet na tayo ng mga tao upang ipakilala yung salita ng Diyos sa buhay nila. So kung titignan yan, siguro hindi nyo rin kilala yung ibang mga tao dyan, no? Kasi kung titignan din natin, tulad ng growth ng families at growth natin as people, hindi natin laging makakasama yung mga taong kasama natin na nagsimula. Minsan kasama natin sila sa part na yun, masaya tayo sa part na yun, pero hindi ibig sabihin na kasama natin sila palagi. Pero habang tumatagal tayo, habang lumalaki yung church, habang tumutubo tayo sa pananampalataya, magbabago at magbabago yung paligid natin eh. Pero huwag natin kakalimutan, tulad ng pagtingin natin sa church history na to na mula pa lang sa simula, nasa Panginoon talaga tayo nakatingin. Amen. Sa Panginoon tayo nakasentro, sa Panginoon tayo nakatuon. Kaya kung magbabago man yung paligid natin, hindi man natin kilala yung mga taong makikita natin, tandaan lang natin na simula pa lang sa simula, sa Panginoon tayo nakatingin. Siyempre, makikita nyo, ang bata pa naman mukha ng mga yan. Tapos, even before the church, nag-start na tayong mag-try mag-branch out. Like, wala pa talagang pangalan yung church, pero nag-branch out na tayo. Pumunta tayo sa paliparan. Tapos, para makapag-connect tayo sa mga tao, nag-start tayong connect sa mga kabataan. Kasi andun talaga ang ministry ni Pastora. I mean, like, kahit saan tayo mapunta, kahit saan kami mapunta, lagi siyang kumonect sa mga kabataan. Kasi doon talaga yung puso niya nakatuon. Tapos mula sa mga kabataan na yun, nakakilala tayo ng mga magulang nila, nagkaroon tayo ng konting ministry. Tapos lumago din yun ng medyo matagal. Pero tulad nga yung sinasabi natin, di ba? Like, hindi naman lahat ng hinahasik natin na seeds tumutubo. Amen. So tulad lang din ng lahat ng efforts natin, minsan may mga trabaho tayong sinisimulan, hindi lahat nagtutuloy-tuloy. So kagaya ng sinimulan natin yun doon, hopefully ang buhay nila ngayon is nagpa-progress din sa Panginoon at nagpa-progress din sa careers nila, pero yun yung isa sa mga sinimulan natin. Na syempre, katulad din ng nangyayari ngayon, nagtatry pa rin tayo mag-collaborate kahit nung simula pa lang. Like, wala akong pangalan yung church, pero umaattend na tayo ng seminars, umaattend tayo ng conventions, nagtatry tayo mag-reach out, mag-connect sa ibang mga Kristiyano sa Pilipinas. Then, nag-start na tayong mag-establish ng church. Maniniwala ba kayo kung isipin nyo ngayon na pupunta kayo ng Pure Gold, may marinig kayong Christian song, kakanta kayo, tapos over time, biglang magkakaroon ng simbahan sa bahay nyo? Amen. Kasi ganun nagsimula yung church eh. Ganun nagsimula yung church natin. Kasi ang alam kong kwento, since mahalaga, mas maganda yung kwento nila, pero ang alam kong kwento is, nasa church, ay nasa Pure Gold si Ate Sinda, nasa Emilus. So, hindi ba si kanyang Pure Gold. So, nasa Emilus sila, tsaka sila mama. Tapos nagpapatugtog lang ng Hillsong ba? Christian. Basta Christian song. So, may Christian song sila pinapakinggan, kumakanta sila. Then, somehow nag-connect. And then, kung nakikita nyo ngayon, hindi ito mukhang napagkwentuhan lang sa Emilus. Mukha itong napundar na may plano, mukha itong napundar na
may pananampalataya. Pero kung napundar man to sa kahit anong paraan, plano yun ng Panginoon. Amen. Doon natin makikita na hindi nagmula to sa idea lang ni Pastor, sa idea ni Pastora. Amen. Hindi to nagmula dahil may motivation si Ate Cinda. Hindi to nagmula sa atin. Amen. So kailangan pag titignan natin yung history, nakikita natin na hindi pala kami, hindi pala tayo, wala palang pangalan na nagsimula ng church, kundi yung Panginoon talaga yung nagsimula. Amen. Kasi nung panahon na nagsimula to, walang nagpaplano magkaroon ng 6 na aircon. Walang nakakita ng white background, walang nakakita ng tiles. Ang napag-usapan lang is, uy, Christian ka pala. So, ganun pala kasimple, pwede magsimula yung pwedeng isang simbahan, no? Pwede pa lang sa isang simpleng pag-uusap lang na, Christian din pala kayo. Tapos makikita natin, tulad nga yung lagi. Laging kabataan talaga. Doon talaga lagi nagsisimula ang simbahan natin. Tapos makikita natin yung iba dyan may buhok pa. May buhok pa talaga. So from 2013 to 2018, makikita natin na simula pa lang simula ng simbahan, never nating nineglect yung kabataan. Like lagi silang part, lagi silang active part ng panambahan. Minsan pinapakanta sila, minsan pinapatugtog sila, minsan nagkakamali sila. And okay lang yun, kasi nga nagsisimula pa lang yung simbahan, nagsisimula pa lang din tayo. At kahit tumanda na tayo, sana wag din natin kakalimutan na kahit maingay yung mga kabataan, sila yung susunod na mga membro ng simbahan. Amen. Kahit hindi nila naiintindihan yung pinag-uusapan, kung sisimulan natin sila sa mga salitang praise the Lord at thank you Lord, pagtanda nila, ganun din yung sasabihin nila. At tulad nung ginawa ng simbahan natin, may kita naman natin na sila na yung nag-lead ngayon. Sila na yung nag-lead ng panambahan, sila na yung nag-share minsan, at minsan niya, mas matapang pa sila kaysa sa aming mas matanda na. Kaya makikita din natin doon na yung plano ng Panginoon, hindi lang siya nagsaspan sa malalaking bagay, nagsaspan din siya sa mga maliliit na bagay, kundi yung mga buhay natin mismo. Amen. Kung paano niya tayo gagamitin sa simbahan, paano tayo gagamitin sa paaralan, paano niya gagamitin yung buhay natin para makita yung kagandahan niya sa buhay natin. Tapos nag-try ulit tayo mag-branch out. Simula pa lang simula, gusto na talaga natin mag-branch out. Tapos nagpunta naman tayo ngayon sa Gigil. kala Ma'am Shirley naman. Amen. So, kung nakita niyo ulit, babalik tayo dito. Nung in-establish yung church natin, sila talaga yung nagsimula nung plano. Nagsimula nung plano na i-register, nagsimula nung pangalan, sila yung nag-usap-usap. So, nagsimula ang lahat sa isang calling, pero tulad nga rin ng mga basa natin sa Bible, hindi natatapos kasi sa calling lang eh. Kasi as people, as tao, as physical beings, kailangan natin gumawa ng action din. So tulad din na nakikita natin sa history natin, minsan may mga gusto tayong mangyari sa buhay natin, may prayers tayo. Ang Panginoon mismo ay plano sa buhay natin. Pero kailangan din natin gumawa ng action patungo doon. So tulad ng establishment ng church natin, minsan kailangan natin ng tulong ng iba. Minsan kailangan natin ng pangalan ng iba. Kasi hindi naman natin kayang simulan lahat ng tayo ng mag-isa, di ba? So yun, nakakatuwa lang na simula pa lang talaga dati, gusto na talaga natin umalis dito. Pero andito pa rin tayo, di ba? Gigil. Marami na tayong sinimulan na churches, marami tayong sinimulan na parang annexes ng church. Pero at the end of the day kasi hindi naman kasi yung establishment yung mahalaga eh. Yung mahalaga is may nasimulan tayo, may seed tayo na nalagay sa mga puso ng mga tao na nakarinig. Amen. So kung hindi man yung church na nakikita yung makikita natin, pero alam natin na somehow may ilan sa kanila, may isa sa kanila na nagsisimba na ngayon. At meron ng church na nasimulan sa buhay nila. Amen. Tapos ito na naman, isa ring hilig ng church natin, lagi tayo nagbabahay-bahay. Lagi tayong may prayer meeting sa kanya-kanyang bahay. At hindi rin doon ligtas yung bahay namin. So lahat tayo napupuntahan hanggat pwede, hanggat willing, hanggat kaya. At nakakatuwa na kahit matagal na yung church natin, hindi pa rin ito nagbabago. I think ito isa rin tong magandang kultura ng church natin na paraan para maalala natin na hindi kailangan ng facilities. Hindi kailangan ng isang malaking bahay, hindi kailangan ng magandang upuan, hindi kailangan ng magandang tugtugan. Ang mahalaga is may pusong willing na isurrender yung space ng buhay nila. And yung space na yun, it could be your time, or it could be your place, it could be your house. Or pwede rin gusto niya lang umalis, kumain kayo sa McDo, di ba? Ang point is, simula pa lang simula, ang hinihingi na talaga ng Panginoon is sacrifice galing sa atin. At minsan yung sacrifice na yan is yung konting convenience sa mga bahay natin. Okay. Kaya nakakatuwa lang na kahit ganun katagal pala, hindi pala tayo ganun nagbago. At sa mabuting paraan. Amen. Patuloy naman tayo.
Tapos, yung isa pang mahalaga is, lagi tayong nandyan sa buhay ng isa't isa. Siyempre, alam ko naman, pag sobra-sobra, medyo nakakaasar din, di ba? Pero nakakatuwa na sa milestones ng church, meron din tayong milestones sa buhay natin. At sa buhay natin, hindi naihiwala yung church. So yun yung magandang pinagpapasalamat ko na makikita natin sa buhay natin at sa church natin na tuwing may kinakasal, tuwing may birthdays, willing and open yung church na i-celebrate yung mga bagay na yan kasama tayo. Amen. Bukod pa doon, meron tayong crusades. 2013 pa lang tayo na-establish, tapos parang kung tama ko, 2014 pa lang to may crusades na tayo. Ganun ka-active yung church natin. Ganun tayo ka-willing mag-spread out at magpakalat ng ng magandang balita ng Panginoon. At sana matuloy-tuloy natin to, no? Kasi nakikita naman natin na sinisimulan na naman natin to ulit. Pabawas na pabawas yung mga buhok ng mga tao. Pero, habang nababawasan yung buhok nila, nag-grow tayo sa pagiging Kristiyano. At kung mapansin nyo, di ba, nagsimula tayo sa isang garahe lang. Pero ngayon, patag na siya. Amen. Ngayon, may pader na siya. Ngayon, pwede na tayong matulog sa loob. Yes. Kasi dati kasi walang pinto dyan eh. Like yung meron dyan is grill. So makikita talaga tayo habang natutulog. Pero over the years, hindi lang tayo nag-grow din yung church natin. Tapos pumuputi din siya ng pumuputi. So nakakatawa din yun. Tapos meron din tayong mga times na nagkaroon tayo parang field trip, pumunta tayo ng Baguio noong 2013, 2018. Hindi ko na alam kailan yung date. Pero yun nga yung isang maganda para sa akin kasi doon ko nalaman na hindi lang pala kami yung first time na pumunta ng Baguio, marami rin pala sa atin. Doon ko nakikita na hindi lang natin sinishare yung mga milestones sa buhay natin, sinishare din natin mismo yung mga experiences natin. So, gusto ko lang din i-remind tayo na yung church natin is more than just a church. Parang it's a community. We're building relationships with each other. Amen. Kasi sa dulo ng lahat, kahit kasama natin yung Panginoon, mahirap kasi talagang hindi makita yung katabi natin eh. Kaya pag andyan tayo, habang nabubuhay pa tayo, mahalaga na gumawa tayo ng relationship sa mga taong mahalaga at nasa tamang path din ng buhay. Kasi kung yung katabi mo lagi natutulog, aantukin ka rin talaga. Pero kung yung katabi mo nagsisimba, magsisimba ka rin. Kasi katagalan, may kita mo kung ano yung nagbabago sa buhay nila, may kita mo kung paano sila binabago ng Panginoon. Amen. Na syempre, nung growth years na natin, 2019 to 23, nag-try na naman tayo umalis. Gusto talaga natin gumawa ng bagong church. At nakakatawa yun kasi hindi lahat ng church ganun ka-active maghanap ng bagong site. Kasi nakakatakot magsimula. Kasi nakakatakot makipagkapwa-tao ulit. Na hello, ako po pala si mga pastor po kami, magsimula tayo ulit. Kasi kung nahihiya kayong tumayo sa labas, mas nakakaya magsimula ng church. Amen. Kasi hindi mo naman biglang sabihin na wala kasi kami ditong building eh, pwede ba sa bahay ninyo? Wala naman sigurong excited na makipag-usap sa ibang tao tapos hihingan mo sila agad ng sacrifice, di ba? Kaya nakakabilib na mula sa simula hanggang sa 2023, active pa rin tayong naghahanap ng paraan para mag-branch out, para mag-spread out, para kumalat yung salita ng Diyos. At tulad nga ng sinasabi ko kanina pa, na hindi lahat ng sinisimulan natin ay nagtutuloy-tuloy. Physically. Pero naniniwala ako na lahat ng mga taong nakarinig ng salita ng Diyos doon is magkakaroon sila ng disturbance sa buhay nila na mahihirapan na silang mag-settle sa less. At hahanapin na nila yung Panginoon araw-araw. Amen. Kasi pag nakilala mo na yung Panginoon, makikita mo na siya sa bawat ligo ng buhay mo eh. Makikita mo na bakit pareho lang kami ng ginagawa ng katrabaho ko pero bakit binibless ako. Bakit kulang din naman yung sahod ko pero nakakapagpundar naman ako. Kasi may blessings yung Panginoon. Amen. Kaya naniniwala ako na kahit ano man yung nangyari dyan, i-bless sila ng Panginoon. At dahil sa ginawa natin, i-bless tayo ng Panginoon sa efforts natin. Yes, Lord. Of course, meron na tayong matatanda. Nag-level up na tayo. Kasi laging puro bata yung meron sa atin. Nung nandun tayo sa Nueva Ecija, matatanda naman yung puso doon. Sobra. So, nakikita natin na hindi tayo pwedeng mag-settle sa kung ano yung nakasanayan natin. Kasi hindi naman isa lang yung path para makilala yung Panginoon. Minsan nga masalimuot kasi kailangan may problema pa sila eh. Tapos minsan kailangan nahihirapan sila para hanapin nila yung Panginoon. Minsan naman, kailangan mo lang silang kausapin kasi hinahanap na pala talaga nila. Hindi lang nila alam saan nila makikita. Tapos ganun din yung nangyari dun sa Nueva Ecija. Kasi nung nakakausap na sila nila mama, ang ilan sa kanila Christian na before.
kailangan lang palang i-reignite yung puso nila. Mm-mm. Yung iba sa kanila, may kailangan ng Christian Lambes na niyaya, kailangan lang pala na tayo na yung pumunta. Mm-mm. Galing sa Cavite. Grabe ang social nila. Mm-mm. Kailangan nilang dalawin. Pero ganun na nga, di ba? Ganun gumawa yung Panginoon. Hindi natin siya madaling maintindihan minsan at hindi rin natin siya kailangan intindihin madalas. Kasi ang mahalaga, siya yung Panginoon at maganda yung plano niya para sa atin. Amen. Kailangan lang natin gawin yung sumunod. And then, ganun, nag-ano rin tayo, nag-try ulit tayo ng mga crusades, nagkaroon tayo ng street ministry. Tapos, nag-try din tayo mag-reach out pa rin. Lumayo pa tayo ulit, pumunta tayo ng Baguio. Tapos, pinakilala tayo dun sa ilang mga tao doon, nag-share tayo. Tapos, nakilala natin yung mga tao doon paano sila mamuhay, nalaman natin kung ano yung style nila. Pero, unfortunately, medyo mahirap talagang pumwesto sa Baguio. Kasi masyado talaga siyang malayo. Pero again, at least nasimulan na. Kasi yung iba doon, hindi pa sila napupuntahan ng churches. Kasi nga nasa bundok sila at medyo mahirap mag-penetrate ng isang kultura na hindi naniniwala sa Diyos. Kasi kung babalik tayo sa mga sarili nating buhay, maniniwala ba kayo na after 13 years andito pa rin kayo? Kung kinausap kayo before. Maniniwala ba kayo na magsisimba kayo at all? Kasi parang sayang yung araw eh, masarap magtrabaho, masarap kumita. Pero ganun din yung buhay nila. Kaya nagpapasalamat ako na yung church natin is aktibong naghahanap talaga ng paraan. At aktibong binibigyan ng paraan ng Panginoon. And then, kabataan ulit. So, tulad ng nangyari sa atin dito, nabiktima ulit yung mga kabataan. Sila ulit yung pinuntahan nila pastora, ni pastor, upang simulan yung pagpapakilala ng Panginoon sa buhay nila. Tapos doon, naturuan din sila magbasa, naturuan sila magsalita. Kasi minsan nineglect natin yung kakayahan magsalita. Lagi tayong mahilig na dapat matuto tayo magbasa. Pero kung marunong lang tayo magbasa tulad ng Biblia, kung hanggang basa lang tayo, hindi lalabas yung salita ng Panginoon, di ba? Kailangan marunong din tayong lumabas at magsalita para sa iba. Siyempre, nagkaroon tayo ng community doon. Nakilala natin sila. Nag-open up sila ng buhay nila at andun tayo para i-welcome yung ganung buhay. But then, hindi nga siya nagtuloy-tuloy. So, andito tayo ulit sa Cavite. And then, sa recent years, sa 2024, 2025, nagkaroon tayo ng mga kasal ulit. Kasal naman to ni Ate Love, hindi kong tama. Okay, lovely. So, makikita natin na consistent tayo at happy ako doon. Sana maging consistent pa tayo habang tumatagal. Amen. Kasi ang magiging struggle natin habang lumalaki yung church is makilala yung nasa likod. Makilala yung hindi pa pumapasok sa simbahan. Makilala yung nagtatago sa gilid. Sana habang tumatagal, continuously magiging involved tayo sa buhay ng isa't isa. Kasi hindi lang to para makatulong sa kanila, makilala sila or magsayang ng oras. Pero para mag-grow kasi ang simbahan, kailangan natin ipagdasal yung isa't isa. Kailangan magpalakasan tayo pag may nanghihina. Pero kung hindi mo sila kilala, hindi mo alam yung pangalan nila, hindi sino ipapag-pray mo. Diba? So kailangan natin, habang tumatagal, huwag natin kalimutan yung roots natin, na lagi tayong bumababa. Kung kailangan natin umakyat-akyat tayo, lagi tayong pupunta sa level ng kausap natin, lagi nating ahabulin kung saan sila. Tapos dapat, sana habang tumatagal, ganun pa rin tayo. Amen. So, syempre, habang lumalapit na yung panahon, makikita rin natin yung isa sa mga dagok sa buhay namin. Syempre sa simbahan din natin. Yung pagpanaw ng pastor natin. Pero yung isa rin talaga dito na pinaka-happy ako kasi andito kayo the whole time. Kasi hindi lang kami yung nag-insert sa buhay nyo, kayo rin mismo pupunta kayo sa buhay namin. Alam ko na bawat prayer meeting, bawat overnight prayer, nandiyan kayo pinagdarasal nyo si Papa. At nagpapasalamat ako kasi andyan kayo. Kasi kung wala tayo, wala yung prayers, hindi magiging ganun kaganda yung, hindi magiging ganun ka-smooth yung masalimuot na path na yun. And then, first time nating mag-color code, white pa talaga. Sana hindi na maulit. Sana hindi na tayo magkita-kita ulit na kompleto na dahil may pumanaw or may masamang nangyari. Pero tulad nga sinasabi ko na yun yung maganda sa ginagawa natin dito kasi meron tayong community at hindi tayo nagsasama-sama dahil lang may isa tayong event every Sunday. Nagkasama-sama tayo kasi kilala na natin yung isa't isa. Parte na tayo ng buhay ng isa't isa at hinahanap na natin yung feeling ng isa't isa pag kailangan natin. And of course, before talaga tayo matapos at before tayo magtuloy-tuloy, huwag natin kakalimutan yung life verse ng church na Matthew 28:18-20. Basahin natin lahat. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.
Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Para sa akin, yung pinamahalagang part dito is yung teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So, pag tinanong ko kayo, sino dito yung kinommand ng Panginoon, inutusan ng Panginoon? Medyo mahirap sagutin, no? Kasi yung iba nahihiya, yung iba hindi sure kung inutusan sila. Pero kung nagbabasa tayo ng Biblia, lahat tayo may utos galing sa Panginoon. Siyempre, ayoko nang sabihin, baka ma-spoil kayo, mahaba yung Bible, basahin nyo na lang. Pero yung point dito is, kailangan nating mamuhay ng tama, hindi lang para sa sarili natin. Kasi inuutusan pala tayong tumingin sa iba. Inuutusan pala tayong tignan. So, katulad din ng church natin na nag-grow, dapat tayo rin mismo as individuals nag-grow, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa isa't isa. Kasi pag may nakita kang nahihirapan, pag may nakita kang nagbabackslide, ganun, nararamdaman din yun ng puso mo eh. Nakikita mo rin na, ay, hindi na pala ako dapat magsimba kasi may nangyayaring ganito. Kaya malalaman din natin na hindi, porket sinabihan tayo na itoon lang yung puso natin, yung utak natin sa Panginoon, siya na lang nakikita natin. Kasi unfortunately, tao pa rin tayo. As pag tao tayo, makikita natin yung kapitbahay natin. Makikita natin yung ka-church natin. Makikita natin yung pastors natin. And every time na may nangyayari sa buhay nila, tandaan natin na may inuutos yung Panginoon sa kanila. At minsan yung utos na yun ay challenge. Minsan mahirap din yung pagtagumpayan. Minsan nahihirapan tayo sa buhay natin. Pero yung point dito is, tayo mismo may challenge din galing sa Panginoon. Minsan sa trabaho natin, minsan sa buhay natin. Kaya, lagi tayong maging mindful na ang buhay natin is a representation of a Christian. And a Christian is one that follows Christ. So kung ano yung inuutos ng Panginoon, sana doon natin ituon yung buhay natin. Doon tayo lumakad at yun yung sundin natin. Kasi over time, gugrow din tayo. Tapos pag lumaki na ng lumaki yung church, huwag natin kakalimutan na isa tayong community. Pagkakasama tayo lagi, may nakatingin sa atin, nakatingin tayo sa kanila, magtutulungan tayo. And of course, happy anniversary. Yes.